Kapag sinabing food trip, madalas pumapasok sa isip natin ang pagsubok ng mga bago at kakaibang pagkaing nauuso ngayon sa social media. Pero kung iisipin mo, isang magandang pagkakataon din ang pag-food trip para magkaroon din tayo ng mas malalim na appreciation sa mga local dishes na maaari nating matikman sa bawat lugar na binibisita natin. At kung maisipan mong gawin ang ganitong klaseng adventure, perfect spot ang lalawigan ng Laguna, kung saan lumaki ang kasama ko sa food trip ngayong araw na si Chef Elite. Alam mo, nakakatawa kasi ang food scene dito sa Laguna, payak lang. So hindi grande, wala masyadong fusion ng mga cuisine. Unless pupunta ka doon sa mga restaurant talaga na mga medyo fine dining levels na. Pansin ko sa mga taga Laguna, kasi syempre dito ako lumaki, pansin ko hindi kami nakakain ng walang sausawan. Tapos yung mga pagkain kasi dito, simple lang, fresh, simple, tsaka mabilis lutuin. Yun yung mga pagkain dito. Ito ang mga klase ng dishes na maaari mong matikman dito sa pinuntahan naming sikat na kainan sa Liliw, Laguna, ang Chef Mau Restaurant. Grabe yung pako nila, oh, fresh. Galing po ba yan dito, pinitas? Malutong pa yung pako, ha. May lalasahan akong maasim. Siguro yun yung dressing ng salad nila. May konting tamis. Kasi pag gumagawa ng vinaigrette, di ba? Suka, konting olive oil, konting asin, salad dressing na. At saka yung nagpapaalat sa kanya, yung salted egg. Hindi yung mismong pako yung maalat, guys. Yung salted egg yung nagpapaalat. Kaya ang sarap. Refreshing siya. Isa daw to sa mga bestseller nila ang Mini Okoy. Maliit, bite-sized, isang kagat, panalo na. Siyempre, may nakita ko ditong masarap na suka. Sa Kalamba kasi Okoy namin, para siyang chocolate hills, nakaganon. Then maraming mga alabang sa loob. Alamang, bagoong, mga hipon, na iba't ibang size ng hipon. Ito, nakakatuwa kasi para siyang chicken nuggets. So, nung kinain ko siya kanina, malutong pa. At saka, may mga hipon pa din naman, pero hindi siya nakakaumay. Kasi para lang siyang chicken nuggets. One bite lang. So masasuka na may mga bawang. Perfect. Balita ko, special order lang to. Yung pagluluto kasi nila dito sa Chef Mau Restaurant, a la minute. Kapag umorder ka, dun lang siya lulutuin. Pagpasok ko pa lang kanina ng Chef Mau Restaurant, iningali ka, tingnan mo yung stuffed talong. Parang na-hype ako, iniisip ko siya na at may tsura doon stuffed talong. Niloko ko pa yung mommy kanina or yung nanay kanina. Sabi ko, tortang talong po. Ay, hindi, ining. Stuffed talong. Hindi nga torta, guys. Mali ako doon ah. Ito ang itsura ngayon, para siyang embutido na nakabalot. Pinapalibutan ng talong, tapos pinrito. Para siyang burger patty na may mga breadcrumbs. Tsaka lasa siyang healthy. Kumbaga para siyang Shanghai, pero talong yung pambalot. And yung sauce niya, teriyaki, kaya match naman. Stuff, look, and listen. Ang sarap. Tumawa kayo, nakakatawa yun, di ba? Hindi ko ito ubusin, sige. Meron pa ditong ang kanilang ginataang cara beef. Thinking ko kasi, akala ko matigas. So ngayon, the usual beef na may cream-based sauce, masarap siya. And yung cara beef, malambot. Masarap siya pag may gata. Naiit-it nung laman yung gata. At kaya siya lalo sumasarap, di ba? Kasi puro laman nga. Nakakatuwa dito sa Chef Mau Restaurant kasi may hindi na siya yung the usual pagkain na makikita mo sa mga bahay ng mga Kalambenyo, kaya mga taga Laguna. Kumbaga may mga fusion na din siguro for me. Alam ko nga kanina talong yung ihahain sa akin eh. So iba siya, tapos may teriyaki sauce na, so may Japanese style na mga sauces. And yung pako naman, akala ko kalamansi lang yung dressing kanina na may asin, pero ngayon gumagamit na sila ng olive oil, vinaigrette. So meron na din silang ganong style ng mga sauce. And yung okoy nga, nakakatuwa kasi naisip na nila gumawa ng mini okoy. May innovation na din na pumasok doon kasi maliliit na version na. And yung cara beef naman, since yung Carabao meat daw kasi mas mura dito sa Laguna, kaya siguro yun yung ginamit. Masarap siya. Di ba? Mukhang busog na busog. Guys, ingkitin ko muna kayo ah. Last bite.
Lalagay ko sa suka na may sibuyas at bawang. Tapos, alis na ako. Ano lang? Take out ko na to. Take out po! Patuloy ng ating food adventure sa Laguna, napadpad tayo sa kusina ng Chef Mau Restaurant sa Bayan ng Liliw. Ano naman kaya ang mahihahanda kung putahe gamit lang ang mga sangkap na nahanap ko sa kusina nila? So para dun sa ating kitchen raid, nakasilip tayo ng mga gulay na marami sila. Nagsuserve sila sakto naman ng bagnet. So naisip ko lang na gumawa ng isang dish na mahal ko rin talaga dito sa Laguna, yung kanilang okoy. So gagawa lang ako ng bagnet okoy. So we have our vegetables here. Now for my version of okoy, pinili ko is of course yung carrots, squash, tsaka yung sayote. Kung may mga maihahalo kayong iba pang gulay, by all means, mas masarap yan, definitely. So after natin mag-grate yung ating carrots, kalabasa, tsaka sayote, sisison lang natin to ng salt and pepper. And then mix lang natin. Para lang din magkaroon ng protein component yung ating okoy. Sakto, nagsiserve sila dito ng lechong bagnet or pork bagnet. So meron na silang pre-cook, yun yung ating gagamitin pang topping. What will hold and make our okoy crispy is traditionally glutinous rice flour batter. But since wala tayong glutinous rice flour, ang binigay sa akin nila chef dito is ground rice, as in bigas na binlender nila. Now, I'm very interested kung ano ba yung kalalabasan ng dish na to. So, let's start. Kakanawin lang natin yung ating ground rice ng konti pang tubig hanggang sa mabuo natin yung medyo thick na consistency. Now, mainit na yung ating pan. Lagyan na natin ng mantika. Sakto, meron na tayong mga sliced pork dito. Ipapatas na rin natin yung ating pinaka-layers of okoy. So we'll start with our ground rice batter sa pinakailalim ng plato. And then, parang pizza lang ito, tatapping natin yung ating grated vegetables. Then, finally, yung ating sliced pork. Now, parang maging paste o kumbaga binder or taga-dikit ng ating mixture, papatungan pa natin ulit ito ng ground rice. Then, let's fry hanggang maging brown. After a few minutes, flip lang natin just to give siguro a deeper texture doon sa taas na layer ng ating presentation side. And then, pwede tayo mag-plate. Eto ma'am, yung ating napag-eksperimentohang bagnet okoy. Please Ay. try. Masigit natin dito siya. Yes po. Naririnig ko. Sound check pa lang. Okay. In fairness, Mas talo niya yung chicharon. Di ba? Crispy. Di ba? Ito, ang sarap. Tapos since naipit siya sa layer ng ground rice, parang may surprise kang baboy na lasa na makakain. So parang pag iisipin mo, akala mo kumakain ka talaga ng bagnet. Yes po. No? Oh, Crispy. dali. Totoo yan. Diba? Pwede pala yun, no, chef? Diba? Ngayon, may idea na tuloy akong pwede akong gumawa ng parang vegetarian bagnet. Exactly. Yes, pwede crispy kasi. Apo. Diba? Pwede. Vegetarian bagnet, ito yung try nyo kasi sound check nakababad sa suka Oh, panalo. Diba? Yung ngiti ng sound engineer namin doon, ngiting masaya